Mga hakbang patungo kay Kristo. Kabanata 3, Pagsisisi. Paano magiging matuwid ang isang tao sa Diyos? Paano gagawing matuwid ang makasalanan? Sa pamamagitan lamang ni Kristo tayo ay madadala sa pagkakaisa sa Diyos, nang may kabanalan, ngunit paano tayo lalapit kay Kristo? Marami ang nagtatanong ng parehong tanong gaya ng ginawa ng karamihan sa araw ng Pentecosts. Nang nahatulan ng kasalanan, sila ay sumigaw, ano ang aming gagawin? Ang unang salita ng sagot ni Pedro ay, magsisi kayo. Mga Gawa, Kapitulo 2 versikulo 37-38. Sa ibang pagkakataon, di nagtagal, sinabi niya, magsisi kayo, at magbalik loob, upang ang inyong mga kasalanan ay mabura. Gawa Kapitulo 3 versikulo 19. Kasama sa pagsisisi ang kalungkutan para sa kasalanan at ang pagtalikod dito. Hindi natin tatalikuran ang kasalanan hanggat hindi natin nakikita ang pagiging makasalanan nito, hanggang sa talikuran natin ito sa puso, walang tunay na pagbabago sa buhay. Maraming hindi nauunawaan ang tunay na katangian ng pagsisisi. Maraming tao ang nalulungkot na sila ay nagkasala at gumawa pa nga ng panlabas na reforma dahil natatakot sila na ang kanilang maling gawain ay magdadala ng pagdurusa sa kanilang sarili. Ngunit hindi ito pagsisisi sa diwa ng Biblia. Nagdadalamati sila sa pagdurusa kaysa sa kasalanan. Gayon ang kalungkutan ni Esau nang makita niyang ang pagkapanganay ay nawala sa kanya magpakailanman. Si Balaam, na natakot sa anghel na nakatayo sa kanyang landas na may hawak na taybak, ay kinilala ang kanyang pagkakasala na baka mawala ang kanyang buhay, ngunit walang tunay na pagsisisi sa kasalanan, walang pagbabago sa layunin, walang pagkasuklam sa kasamaan. Si Judas Iscariot, pagkatapos na ipagkanulo ang kanyang Panginoon, ay bumulalas, ako ay nagkasala sa aking pagtataksil sa walang sala na dugo. Mateo Kapitulo 27 versikulo 4. Ang pag-amin ay pinilit mula sa kanyang nagkasalang kaluluwa sa pamamagitan ng isang kakilakilabot na pakiramdam ng pagkondena at isang natatakot na naghahanap ng paghatol. Ang mga kahihinatnan na ay dudulot sa kanya ay pumuno sa kanya ng takot, ngunit walang malalim, nakadudurog na kalungkutan sa kanyang kaluluwa, na ipinagkanulo niya ang walang bahid na anak ng Diyos at itinanggi ang banal ng Israel. Si Faraon, nang magdusa sa ilalim ng mga paghatol ng Diyos, ay kinilala ang kanyang kasalanan upang makatakas sa higit pang kaparusahan, ngunit bumalik sa kanyang pagsuway sa langit sa sandaling ang mga salot ay nanatili. Ang lahat ng ito ay nagdalamhati sa mga resulta ng kasalanan, ngunit hindi nagdalamhati para sa kasalanan mismo. Ngunit kapag ang puso ay sumuko sa impluwensya ng Espiritu ng Diyos, ang budi ay bubuhayin, at ang makasalanan ay makakaunawa ng kalaliman at kasagreduhan ng banal na batas ng Diyos, ang pundasyon ng kanyang pamahalaan sa langit at sa lupa. Ang liwanag, na nagbibigay liwanag sa bawat tao na pumaparito sa mundo, ay nagliliwanag sa mga lihim na silid ng kaluluwa, at ang mga nakatagong bagay ng kadiliman ay nahayag. Juan Kapitulo 1 versikulo 9. Ang pananalig ay humahawak sa isip at puso. Ang makasalanan ay may pakiramdam ng katwiran ni Jehovah at nakadarama ng sindek sa pagpapakita, sa sarili niyang pagkakasala at karumihan, sa harap ng naghahanap ng mga puso. Nakikita niya ang pag-ibig ng Diyos, ang kagandahan ng kabanalan, ang kagalakan ng kadalisayan, hinahangad niyang malinis at maibalik sa pakikipag-isa sa langit. Ang panalangin ni David pagkatapos ng kanyang pagkahulog, ay naglalarawan ng kalikasan ng tunay na kalungkutan para sa kasalanan. Taos puso at malalim ang kanyang pagsisisi. Walang pagsisikap na mapawi ang kanyang pagkakasala, walang pagnanais na makatakas sa kahatulan na nanganganib, nagbigay inspirasyon sa kanyang panalangin. Nakita ni David ang kabigatan ng kanyang pagsalangsang, nakita niya ang karumihan ng kanyang kaluluwa, kinasusuklaman niya ang kanyang kasalanan. Ito ay hindi lamang para sa pagpapatawad na siya ay nanalangin, ngunit para sa kadalisayan ng puso. Hinangad niya ang kagalakan ng kabanalan, ang maibalik sa pagkakaisa at pakikipag-isa sa Diyos. Ito ang wika ng kanyang kaluluwa, mapalad siya na ang pagsalangsang ay pinatawad, na ang kasalanan ay tinakpan. Mapalad ang tao kung kanino ang Panginoon hindi ibinibilang ang kasamaan, at sa kaninong espiritu ay walang daya. Awit Kapitulo 32 versikulo 1-2. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa ang iyong mapagmahal na kabaitan, ayon sa karamihan ng iyong malambing pinawi ng mga awa ang aking mga pagsalangsang.
Sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang, at aking ang kasalanan ay laging nasa harapan ko. Linisin mo ako ng hisopo, at ako'y magiging malinis, hugasan mo ako, at ako ay magiging mas maputi kaysa sa nyebe. Likhain mo sa akin ang isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong itapon sa iyong harapan, at huwag mong kunin sa akin ang iyong banal na espiritu. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas, at alalayan ako ng iyong malayang espiritu. Iligtas mo ako sa pagkakasala sa dugo, O Diyos, ikaw Diyos ng aking kaligtasan, at ang aking dila ay aawit ng malakas tungkol sa iyo katwiran. Awit Kapitulo 51 versikulo 1 hanggang 14. Ang pagsisisi na tulad nito, ay hindi kayang gawin ng ating sariling kapangyarihan, ito ay nakuha lamang mula kay Kristo, na umakyat sa itaas at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Narito lamang ang isang punto kung saan marami ang maaaring magkamali, at sa makatuwid ay nabigo sila sa pagtanggap ng tulong na nais ibigay sa kanila ni Kristo. Iniisip nila na hindi sila makakalapit kay Kristo maliban kung magsisimuna sila, at ang pagsisisi ay naghahanda para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Totoong nauuna ang pagsisisi sa kapatawaran ng mga kasalanan, sapagkat ang wasak at nagsisising puso lamang ang makadarama ng pangangailangan ng isang tagapagligtas. Ngunit dapat bang maghintay ang makasalanan hanggang siya ay magsisi bago siya makalapit kay Jesus? Ang pagsisisi ba ay gagawing hadlang sa pagitan ng makasalanan at ng tagapagligtas? Hindi itinuturo ng Biblia na ang makasalanan ay kailangang magsisi bago niya mapakinggan ang paanyaya ni Kristo, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo ay aking bibigyan ng kapahingahan." Mateo Kapitulo 11 versikulo 28. Ito ay ang birtud na nagmumula kay Kristo, na humahantong sa tunay na pagsisisi. Nilinaw ni Pedro ang bagay na ito sa kanyang pahayag sa mga Israelita nang sabihin niyang, siya ay itinaas ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel, at kapatawaran ng mga kasalanan. Gawa Kapitulo 5 versikulo 31. Hindi na tayo maaaring magsisi kung wala ang Espiritu ni Kristo upang gisingin ang budi kaysa tayo ay mapapatawad kung wala si Kristo. Si Kristo ang pinagmumula ng bawat tamang udyok. Siya lamang ang maaaring magtanim sa puso ng puot laban sa kasalanan. Ang bawat pagnanais para sa katotohanan at kadalisayan, bawat pananalig sa ating sariling pagkamakasalanan, ay isang katibayan na ang kanyang espiritu ay kumikilos sa ating mga puso. Sinabi ni Jesus, kung ako ay itataas mula sa lupa, ay hihikayat ang lahat ng tao sa akin. Juan Kapitulo 12 versikulo 32. Si Kristo ay kailangang mahayag sa makasalanan bilang ang tagapagligtas na namamatay para sa mga kasalanan ng sanlibutan, at habang pinagmamasdan natin ang kordero ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, ang misteryo ng pagtubos ay nagsisimulang mahayag sa ating isipan at ang kabutihan ng Diyos ay umaakay sa atin sa pagsisisi. Sa pagkamatay para sa mga makasalanan, si Kristo ay nagpakita ng pag-ibig na hindi maunawaan, at habang pinagmamasdan ng makasalanan ang pag-ibig na ito, pinapalambat nito ang puso, tumatak sa isipan, at nagdudulot ng pagsisisi sa kaluluwa. Totoo na kung minsan ay nahihiya ang mga tao sa kanilang makasalanang paraan, at tinatalikuran ang ilan sa kanilang masasamang gawi, bago nila namamalayan na sila ay nalalapit kay Kristo. Ngunit sa tuwing nagsisikap silang magbago, mula sa tapat na pagnanais na gawin ang tama, ang kapangyarihan ni Kristo ang humihila sa kanila. Ang isang impluensya kung saan sila ay walang malay ay gumagawa sa kaluluwa, at ang budi ay nabuhay, at ang panlabas na buhay ay nasusog. At habang hinihila sila ni Kristo upang tumingin sa kanyang krus, upang masdan siya na tinusok ng kanilang mga kasalanan, ang utos ay umuwi sa budi. Ang kasamaan ng kanilang buhay, ang malalim na kasalanan ng kaluluwa, ay nahayag sa kanila. Nagsisimula silang maunawaan ang isang bagay tungkol sa katwiran ni Kristo, at bumulalas, ano ang kasalanan, na nangangailangan ng gayong hain para sa pagtubo sa biktima nito. Ang lahat ba ng pag-ibig na ito, ang lahat ng pagdurusa, ang lahat ng kahihiyang ito, ay hinihingi, upang hindi tayo mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maaaring labanan ng makasalanan ang pag-ibig na ito, maaaring tumanggi na mapalapit kay Kristo, ngunit kung hindi siya lalaban ay maaakit siya kay Jesus,
aakayin siya ng kaalaman sa plano ng kaligtasan sa paanan ng krus bilang pagsisisi sa kanyang mga kasalanan, na naging sanhi ng pagdurusa ng mahal na anak ng Diyos. Ang parehong banal na pag-iisip na gumagawa sa mga bagay ng kalikasan ay nagsasalita sa puso ng mga tao at lumilikha ng hindi maipahayag na pananibik para sa isang bagay na wala sila. Ang mga bagay ng daigdig ay hindi makasasapat sa kanilang pananibik. Ang Espiritu ng Diyos ay nakikiusap sa kanila na hanapin ang mga bagay na tanging makapagbibigay ng kapayapaan at kapahingahan, ang biyaya ni Kristo, ang kagalakan ng kabanalan. Sa pamamagitan ng mga impluwensyang nakikita at hindi nakikita, ang ating tagapagligtas ay patuloy na gumagawa upang akitin ang isipan ng mga tao mula sa hindi kasiyang kasiyahan ng kasalanan tungo sa walang hanggang mga pagpapala na maaaring nasa kanya. Sa lahat ng mga kaluluwang ito, na walang kabuluhang naghahangad na uminom mula sa mga sirang balon ng mundong ito, ang banal na mensahe ay ipinahayag, or ito ang nauuhaw. At sino man ang nagnanais, kumuha ng tubig ng buhay na walang bayad. Apokalipsis Kapitulo 22 versikulo 17. Ikaw na sa puso ay naghahangad ng isang bagay na mas mabuti kaysa sa maibibigay ng mundong ito, kilalanin ang pananabik na ito bilang tinig ng Diyos sa iyong kaluluwa. Hilingin sa Kanya na bigyan ka ng pagsisisi, na ihayag sa iyo si Kristo sa Kanyang walang hanggang pag-ibig, sa Kanyang perpektong kadalisayan. Sa buhay ng tagapagligtas ang mga simulain ng kautusan ng Diyos, pag-ibig sa Diyos at sa tao, ay ganap na ipinakita. Ang kabaitan, hindi makasariling pag-ibig, ang buhay ng kanyang kaluluwa. Ito ay kapag nakikita natin siya, habang ang liwanag mula sa ating tagapagligtas ay bumabagsak sa atin, na nakikita natin ang pagkamakasalanan ng ating sariling mga puso. Maaaring napuri natin ang ating sarili, gaya ng ginawa ni Nicodemo, na ang ating buhay ay naging matuwid, na ang ating moral na katangian ay tama, at iniisip na hindi natin kailangang magpakumbaba ng puso sa harap ng Diyos, tulad ng karaniwang makasalanan, ngunit kapag ang liwanag mula kay Kristo ay sumikat sa ating mga kaluluwa, makikita natin kung gaano tayo karumi, malalaman natin ang pagkamakasarili ng motibo, ang pagkapuot laban sa Diyos, na dumi sa bawat kilos ng buhay. Kung magkagayoy malalaman natin na ang ating sariling katwiran ay talagang gaya ng maruruming basahan, at ang dugo lamang ni Kristo ang makapaglilinis sa atin mula sa karumihan ng kasalanan, at makapagpapabago ng ating mga puso sa kanyang sariling wangis. Isang sinag ng kaluwalhatian ng Diyos, isang sinag ng kadalisayan ni Kristo, na tumatagos sa kaluluwa, ginagawang masakit ang bawat batik ng karumihan, at inilalantad ang kapinsalaan at mga depekto ng pagkatao ng tao. Ipinakikita nito ang mga hindi banal na pagnanasa, ang pagtataksil ng puso, ang karumihan ng mga labi. Ang mga gawa ng hindi katapatan ng makasalanan sa pagpapawalang bisa sa kautusan ng Diyos, ay nalantad sa kanyang paningin, at ang kanyang espiritu ay sinaktan at naghihirap sa ilalim ng sumasaliksik na impluwensya ng espiritu ng Diyos. Kinasusuklaman niya ang kanyang sarili habang tinitingnan niya ang dalisay at walang bahid na katangian ni Kristo. Nang makita ng propetang si Daniel ang kaluwalhatiang nakapalibot sa makalangit na sugo na ipinadala sa kanya, siya ay napuspos ng pakiramdam ng kanyang sariling kahinaan at di kasakdalan. Sa paglalarawan ng epekto ng kahangahangang tanawin, sinabi niya, "Walang nanatiling lakas sa akin, sapagkat ang aking kagandahan ay naging kabulukan, at wala akong napanatili na lakas." Daniel Kapitulo 10 versikulo 8. Ang kaluluwang naantig sa gayon ay kapuputan ang pagkamakasarili nito, kapuputan ang pag-ibig sa sarili, at hahanapin, sa pamamagitan ng katwiran ni Kristo, ang kadalisayan ng puso na naaayon sa batas ng Diyos at sa katangian ni Kristo. Sinabi ni Pablo na, tungkol sa katwiran na nasa kautusan, kung tungkol sa panlabas na mga gawa ay nababahala, siya ay, walang kapintasan, Filipos Kapitulo 3 versikulo 6, ngunit nang matukoy ang espiritual na katangian ng kautusan, nakita niya ang kanyang sarili na isang makasalanan. Hinatulan ng letra ng kautusan habang inilalapat ito ng mga tao sa panlabas na buhay. Umiwas siya sa kasalanan, ngunit nang tingnan niya ang kalaliman ng mga banal na tuntunin nito, at nakita ang kanyang sarili gaya ng pagtingin sa kanya ng Diyos, yumuko siya sa kahihiyan at ipinagtapat ang kanyang pagkakasala. Sinabi niya, "Ako ay nabuhay ng minsan ng walang kautusan, ngunit nang dumating ang utos, ang kasalanan ay muling nabuhay, at ako ay namatay." Roma Kapitulo 7 versikulo 9.
Nang makita niya ang espiritual na kalikasan ng kautusan, ang kasalanan ay lumitaw sa kanyang tunay na kasuklam-suklam, at ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay nawala. Hindi itinuring ng Diyos ang lahat ng kasalanan bilang pantay na laki, may mga antas ng pagkakasala sa kanyang palagay. Gayon din sa tao, ngunit gaano man kawalang halaga ito o ang maling gawaing iyon sa paningin ng mga tao, walang kasalanan ang maliit sa paningin ng Diyos. Ang paghatol ng tao ay bahagyang, disakdal, ngunit tinatansya ng Diyos ang lahat ng bagay kung ano talaga ang mga ito. Ang lasenggo ay hinahamak at sinabihan na ang kanyang kasalanan ay magbubukod sa kanya sa langit, habang ang pagmamataas, pagkamakasarili, at kasakiman ay madalas na hindi sinaway. Ngunit ito ay mga kasalanan na lalong nakakasakit sa Diyos, sapagkat sila ay salungat sa kagandahang loob ng kanyang katangian, sa di makasariling pag-ibig na siyang mismong kapaligiran ng hindi nahulog na sansinukob. Siya na nahulog sa ilan sa mga malalaking kasalanan ay maaaring makaramdam ng isang pakiramdam ng kanyang kahihiyan at kahirapan at ang kanyang pangangailangan ng biyaya ni Kristo, ngunit ang pagmamataas ay hindi nakadarama ng pangangailangan, at sa gayon ay isinasara nito ang puso laban kay Kristo at ang walang katapusang mga pagpapala na siya ay dumating upang ibigay. Ang kaawa-awang public na nanalangin, maawa ka sa akin na isang makasalanan. Lucas Kapitulo 18 versikulo 13, itinuring ang kanyang sarili bilang isang napakasamang tao, at ang iba ay tumingin sa kanya sa parehong liwanag, ngunit nadama niya ang kanyang pangangailangan, at sa kanyang pasanin ng pagkakasala at kahihiyan ay lumapit siya sa harapan ng Diyos, humihingi ng kanyang awa. Ang kanyang puso ay bukas para sa Espiritu ng Diyos na gawin ang mabiyayang gawain nito at palayain siya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang mayabang at mapagmatuwid na panalangin ng Pariso ay nagpakita na ang kanyang puso ay sarado laban sa impluwensya ng banal na Espiritu. Dahil sa kanyang distansya sa Diyos, wala siyang pakiramdam ng kanyang sariling karumihan, sa kaibahan ng pagiging perpekto ng banal na kabanalan. Naramdaman niyang hindi niya kailangan, at wala siyang natanggap. Kung nakikita mo ang iyong pagiging makasalanan, huwag mong hintayin na mapabuti ang iyong sarili. Gaano karami ang nag-iisip na hindi sila sapat upang lumapit kay Kristo? Inaasahan mo bang maging mas mahusay sa pamamagitan ng iyong sariling mga pagsisikap? Mababago ba ng Ethiopia ang kanyang balat, o ang leopardo ng kanyang mga bitik? Kung magkagayoy naway gumawa rin kayo ng mabuti, na nakasanayang gumawa ng masama. Jeremias Kapitulo 13 versikulo 23, may tulong para sa atin lamang sa Diyos. Hindi tayo dapat maghintay para sa mas malakas na panghihikayat, para sa mas mahusay na mga pagkakataon, o para sa mas banal na ugali. Wala tayong magagawa sa ating sarili. Dapat tayong lumapit kay Kristo kung ano tayo. Ngunit huwag linlanggan ng sinuman ang kanilang mga sarili sa pag-iisip na ang Diyos, sa kanyang dakilang pag-ibig at awa, ay ililigtas pa ang mga tumatanggi sa kanyang biyaya. Ang labis na kasalanan ng kasalanan ay matatansya lamang sa liwanag ng krus. Kapag hinihimok ng mga tao na ang Diyos ay napakabuti upang itakwil ang makasalanan, hayaan silang tumingin sa Kalbaryo. Ito ay dahil sa walang ibang paraan kung saan ang tao ay maaaring maligtas, dahil kung wala ang sakripisyong ito ay imposible para sa sangkatauhan na makatakas mula sa maruming kapangyarihan ng kasalanan, at maibalik sa pakikipag-isa sa mga banal na nilalang, imposible para sa kanila na muli naging mga kabahagi ng espiritual na buhay, dahil dito kinuha ni Kristo sa kanyang sarili ang kasalanan ng mga masuwen at nagdusa bilang kahalili ng makasalanan. Ang pag-ibig at pagdurusa at kamatayan ng anak ng Diyos ay pawang nagpapatutuo sa kakilakilabot na kalakihan ng kasalanan at ipinapahayag na walang pagtakas mula sa kapangyarihan nito, walang pag-asa sa mas mataas na buhay, kundi sa pamamagitan ng pagpapasakop ng kaluluwa kay Kristo. Ang hindi nagsisisi kung minsan ay nagdadahilan sa kanilang sarili sa pagsasabing tungkol sa mga nag-aangking Kristiyano, ako ay kasing buti nila. Hindi na sila nagtatanggi sa sarili, matino, o maingat sa kanilang pag-uugali kaysa sa akin. Gustong-gusto nila ang kasiyahan at pagpapasaya sa sarili gaya ko. Kaya't ginagawa nilang dahilan ng mga pagkakamali ng iba para sa kanilang sariling kapabayaan sa tungkulin. Ngunit ang mga kasalanan at mga depekto ng iba ay hindi pinahihintulutan ng sinuman, sapagkat ang Panginoon ay hindi nagbigay sa atin ng isang maling huwaran ng tao. Ang walang bahid na anak ng Diyos ay ibinigay bilang ating halimbawa,
At yaong mga nagrereklamo sa maling landasin ng nag-aangking mga Kristiyano ang siyang dapat magpakita ng mas mabuting buhay at mas marangal na mga halimbawa. Kung mayroon silang napakataas na kuro-kuro sa kung ano ang dapat maging isang Kristiyano, hindi ba't ang kanilang sariling kasalanan ay higit na mas malaki? Alam nila kung ano ang tama, ngunit tumanggi silang gawin ito. Mag-ingat sa pagpapaliban. Huwag ipagpaliban ang gawain ng pagtalikod sa iyong mga kasalanan at paghahanap ng kadalisayan ng puso sa pamamagitan ni Jesus. Dito ay libo-libo ang nagkamali sa kanilang walang hanggang pagkawala. Hindi ako magtatagal dito sa ikli at kawalan ng katiyakan ng buhay, ngunit may isang kakilakilabot na panganib, isang panganib na hindi gaanong nauunawaan, sa pagkaantala sa pagsuko sa nagsusumamo na tinig ng banal na Espiritu ng Diyos, sa pagpiling mamuhay sa kasalanan, para talaga itong pagkaantala. Ang kasalanan, gaano man ito kaliit ay pinapahalagahan, ay mapapasan lamang sa panganib ng walang katapusang pagkawala. Kung ano ang hindi natin nadarag, ay mananaig sa atin at gagawan ng ating pagkasira. Hinikayat ni Adan at Eva ang kanilang mga sarili na sa napakaliit na bagay gaya ng pagkain ng ipinagbabawal na prutas ay hindi maaaring magbunga ng napakasamang kahihinatnan gaya ng ipinahayag ng Diyos. Ngunit ang maliit na bagay na ito ay ang paglabag sa hindi nababago at banal na batas ng Diyos, at pinaghiwalay nito ang tao mula sa Diyos at binuksan ang mga pintuan ng baha ng kamatayan at hindi masasabing kapahamakan sa ating mundo. Sa paglipas ng panahon ay umahan na mula sa ating lupa ang isang patuloy na sigaw ng pagdadalamati, at ang buong sangnilikha ay dumadaing at nagdaramdam ng sama-sama sa sakit bilang bunga ng pagsuwi ng tao. Naramdaman mismo ng langit ang mga epekto ng kanyang paghihimagsik laban sa Diyos. Ang Kalbaryo ay tumatayo bilang isang alaala ng kahangahangang sakripisyo na kailangan upang mabayaran ang paglabag sa banal na batas. Huwag nating ituring ang kasalanan bilang isang bagay na walang halaga. Bawat kilos ng paglabag, bawat pagpapabeya o pagtanggi sa biyaya ni Kristo, ay tumutugon sa iyong sarili. Ito ay nagpapatigas sa puso, sinisira ang kalooban, nagpapabagal sa pangunawa, at hindi lamang nagpapababa sa iyo ng hilig na sumuko, ngunit hindi gaanong kayang sumuko, sa magiliw na pagsusumamo ng banal na Espiritu ng Diyos. Marami ang nagpapatahimik sa isang nababagabag na budi sa pag-iisip na maaari nilang baguhin ang landas ng kasamaan kapag pinili nila, na maaari nilang maliitin ang mga paanyaya ng awa, at gayon paman ay paulit-ulit na humanga. Iniisip nila na pagkatapos gawin ang kabila ng Espiritu ng biyaya, pagkatapos ibigay ang kanilang impluwensya sa panig ni Satanas, sa isang sandali ng kakilakilabot na kasukdulan maaari nilang baguhin ang kanilang landas. Ngunit hindi ito ganoon kadaling gawin. Ang karanasan, ang edukasyon, sa buong buhay, ay lubusang hinubog ang pagkatao na iilan lamang ang nagnanais na tumanggap ng larawan ni Jesus. Kahit na isang maling katangian ng pagkatao, isang makasalanang pagnanasa, na patuloy na itinatangi, sa kalaunan ay neutralisahin ang lahat ng kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ang bawat makasalanang indulhensya ay nagpapatibay sa pag-ayaw ng kaluluwa sa Diyos. Ang tao na nagpapakita ng isang walang pananampalataya na katigasan, o isang matatag na pagwawalang bahala sa banal na katotohanan, ay umaani lamang ng ani ng kanyang inihasek. Sa buong Biblia ay wala nang higit na nakakatakot na babala laban sa pagwawalang bahala sa kasamaan kaysa sa mga salita ng matalinong tao na ang makasalanan ay huhuli ng mga tali ng kanyang mga kasalanan. Kawikaan Kapitulo 5 Versikulo 22. Handa si Kristo na palayain tayo sa kasalanan, ngunit hindi niya pinipilit ang kalooban, at kung sa pamamagitan ng patuloy na paglabag ang kalooban mismo ay ganap na nakahilig sa kasamaan, at hindi natin nais na palayain, kung hindi natin tatanggapin ang kanyang biyaya, ano pa ang magagawa niya? Sinisira natin ang ating sarili sa pamamagitan ng ating determinadong pagtanggi sa kanyang pag-ibig. Masdan, ngayon ang panahong tinatanggap, narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon kung maririnig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Ikalawang Korinto Kapitulo 6 Versikulo 2, Hebreo Kapitulo 3 Versikulo 7, 8. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso, ang puso ng tao, na may magkasalungat na damdamin ng kagalakan at kalungkutan, ang gumagala, naliligaw na puso, na siyang tahanan ng napakaraming karumihan at panlilinlang.
Unang Samuel Kapitulo 16 versikulo 7. Alam niya ang mga motibo nito, ang mga layunin at layunin nito. Pumunta sa kanya ng buong mantsa ang iyong kaluluwa. Gaya ng salmista, buksan ang mga silid nito sa mata na nakakakita ng lahat, na sumisigaw, sanapin mo ako, O Diyos, at kilalanin mo ang aking puso, subukan mo ako, at alamin mo ang aking mga pag-iisip, at tingnan mo kung may anumang masamang lakad sa akin, at patnubayan mo ako sa daan na walang hanggan. Awit Kapitulo 139 versikulo 23-24. Marami ang tumatanggap ng isang intelektual na relihiyon, isang anyo ng kabanalan, kapag ang puso ay hindi nalinis. Hayaan itong maging iyong panalangin, likhain mo sa akin ang isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Awit Kapitulo 51 versikulo 10. Tunay na harapin ang iyong sariling kaluluwa. Maging masigasig, kasing matyaga, tulad ng gagawin mo kung ang iyong mortal na buhay ay nakataya. Ito ay isang bagay na dapat ayusin sa pagitan ng Diyos at ng iyong sariling kaluluwa, na ayusin para sa kawalang hanggan. Ang isang inaakalang pag-asa, at wala ng iba pa, ang magpapatunay sa iyong pagkasira. Pag-aralan ang salita ng Diyos ng may panalangin. Ang salitang iyan ay naghaharap sa iyo, sa batas ng Diyos at sa buhay ni Kristo, ang mga dakilang alituntunin ng kabanalan, kung wala ito, walang sinumang makakakita sa Panginoon. Hebreo Kapitulo 12 versikulo 14. Kung bansihin nito ang kasalanan, malinaw nitong inihahayag ang daan ng kaligtasan. Bigyang pansin ito bilang tinig ng Diyos na nagsasalita sa iyong kaluluwa. Habang nakikita mo ang kabigatan ng kasalanan, habang nakikita mo ang iyong sarili kung ano ka talaga, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang mga makasalanan ang naparito ni Kristo upang iligtas. Hindi natin kailangang ipagkasundo ang Diyos sa atin, ngunit, o kahangahangang pag-ibig, ang Diyos kay Kristo ay pinagkasundo ang mundo sa kanyang sarili. Ikalawang Korinto Kapitulo 5 versikulo 19. Siya ay nanliligaw sa pamamagitan ng kanyang magiliw na pag-ibig sa mga puso ng kanyang nagkakamali na mga anak. Walang makalupang magulang ang maaaring maging matyaga sa mga kamalian at pagkakamali ng kanyang mga anak, gaya ng Diyos sa mga hinahanap niyang iligtas. Walang sino man ang makapagsusumamo ng mas magiliw sa lumabag. Walang mga labi ng tao ang nagbuhos ng higit na magiliw na pagsusumamo sa taong gumagala kaysa sa ginawa niya. Ang lahat ng kanyang mga pangako, kanyang mga babala, ay ang paghinga lamang ng hindi mabigkas na pag-ibig. Kapag dumating si Satanas para sabihin sa iyo na isa kang malaking makasalanan, tumangala sa iyong manunubos at pag-usapan ang kanyang mga merito. Ang tutulong sa iyo ay tumingin sa kanyang liwanag. Kilalanin ang iyong kasalanan, ngunit sabihin sa kaaway na, si Kristo Jesus ay naparito sa mundo upang iligtas ang mga makasalanan, at upang ikaw ay maligtas sa pamamagitan ng kanyang walang kapantay na pag-ibig. Unang Timoteo Kapitulo 1 versikulo 15. Tinanong ni Jesus si Simon tungkol sa dalawang may utang. Ang isa ay may utang sa kanyang Panginoon ng maliit na halaga, at ang isa ay may utang sa kanya ng napakalaking halaga, ngunit pareho niyang pinatawad. At tinanong ni Kristo si Simon kung sino ang may utang na higit na magmamahal sa kanyang Panginoon. Sumagot si Simon, siya na pinatawad niya ng lubos. Lucas Kapitulo 7 versikulo 43. Tayo ay naging mga makasalanan, ngunit si Kristo ay namatay upang tayo ay mapatawad. Ang mga merito ng kanyang sakripisyo ay sapat na upang iharap sa Ama alang-alang sa atin. Yaong mga pinatawad niya ng lubos ay mamahalin siya ng lubos, at tatayo na pinakamalapit sa kanyang trono upang purihin siya para sa kanyang dakilang pag-ibig at walang hanggang sakripisyo. Ito ay kapag lubos nating nauunawaan ang pag-ibig ng Diyos na pinakamainam nating napagtanto ang pagiging makasalanan ng kasalanan. Kapag nakita natin ang haba ng tanikala na ibinaba para sa atin, kapag naunawaan natin ang isang bagay tungkol sa walang hanggang sakripisyo na ginawa ni Kristo para sa atin, ang puso ay natutunaw sa lamang at pagsisisi. Dito nagtatapos ang Kabanata 3. Para updated ka sa susunod na sulat, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel at page Renilab TV. Maraming salamat po.